Magandang hapon kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box dito sa Houston, Texas. Siguro tapos na tayo sa mga issue ng Pilipinas, yung pinag-aawayan doon, napakagulo ng politika. Tapos ngayon may banta pa ang China na gustong gerahin. So mas lalo nilang gustong pababain ng presidente dahil mali-mali na daw ang desisyon. Para sa atin, wala tayong magagawa doon, nandito tayo sa Amerika. Kung ano yung nasa puso nyo, sundin nyo. Para sa akin, wag nyo mamaliitin ng mga taga Mindanao kasi solido yung mga yan. Nagkaroon ako ng project dyan noon nung I think 2009, 2010 yata yun o 2005. Basta yung mga period na yun, nasa telecom project kami, napaka solid na mga yan. Kapag sinabi nilang tutulong sila, nagtutulungan talaga sila. Although talagang matatapang yung mga yan, syempre hindi natin maipagkakaila. Ilang gera na ang dinaanan at yung mga yan ay hindi sumusuko. Kahit na kapwa niya gobyerno na ng Pilipinas ay nilalabanan pa rin yan. Nung panahon noon, nung MNLF pa yata yun. So hindi ko na masakop yun dahil malayo na sa edad ko. Pero sa history, nalaman nyo, matatapang yung mga yan. Sa Luzon din matatapang din ang mga tao, lalo na sa mga sundalo doon, karamihan taga Norte. Sa Visayas naman, yung mga taga Iloilo, matamis sila magsalita pero matatapang yung mga yan. Taga Cebu, lalo na yung mga lahing mga kadugo ni Lapu-Lapu. Yung mga yan hindi natin matatanggi na matatapang din at ipaglalaban ng Pilipinas. Pero tayo dito sa Amerika, wala tayong magagawa kung magulo ang politika nila dyan. Pero para sa akin, sabihan nyo lang po yung mga kamag-anak nyo kung ano ba ang talagang nangyayari dyan. Makibalita po kayo. Kasi sa akin, ang unang nagiging concern ko, yung mga pauwi, marami akong customer na pauwi. At ang nangyayari ay may tanimbala daw sa Pilipinas. Pinakita lang sa akin yung video. Oo nga, galit na galit yung senior citizen na babae dahil nilakawan, nilagyan daw siya ng bala. So napakasakit sa ulo nung ganun. Meron pang isa na nagko-comment doon sa post na yun na foreigner na ano daw siya, na biktima daw siya ng ganun, tanimbala. So actually wala na dapat yun kasi nasettle na yan noon pa. Wala yung baril, bala lang meron. Naniniwala ang mga Pilipino na ang bala ay parang agimat, lalo na yung mga bala na tumama sa katawan nila. Pag pino-operan natin ang ganila, kinikwintas nila yun. Kami, lahi kami ng mga sundalo, dugong sundalo. May mga kamag-anak ko na may mga bala na tumama sa kanila ay kinikwintas nila. Yun daw ang reminder nila. At hindi lang banda bala lang, kasama pa yung minsan yung cross ni Jesus Christ kasi nagpapasalamat sila na nabuhay sila. Kumbaga second chance sila at nagpapaalala sa kanila yung bala na yun at yung cross na yun. So, maiba na tayo. Maraming pauwi. Alam ko homesick kayo. Pero maraming nangyayari na mali ang ginagawa. Hindi namin alam kung nananadya po na hindi sinusulatan ng pangalan ng pram yung sa box. At walang telephone number, walang address. Kompletuhin nyo po yun. May nakalagay po na linya na doon, name, address, telephone number. Ganon din sa consignee. Name, address, telephone number. 2 pang telephone number ang inihingi namin. Malaking tulong sa amin yun sa pagdi-deliver dahil may makokontak sila na number kung sakaling hindi sumasagot ngayon yung taga Pilipinas na kamag-anak nyo, sa 2 number na yon, ikaw na nandito sa Amerika, kukontakin ka, tatawagan ka ng number namin. Ang natawag sa iyo na number ay California number dahil cellphone number ko ay California. So kukontakin po namin kayo. Ang naging problema natin ngayon dyan ay yung visual inspection ng custom. Pati sa resibo nilalagay nila pangalan tapos Houston lang, tapos zip code, number nila. Ayaw ilagay yung tamang address.
Bakit ba nyo itinatago ng ganun kapag ka legal documents na ang hinahanap sa inyo? Kung akala nyo putsi-putsi ang pagpapadala ng balikbayan box, eh hindi po. Dumadaan po sa inspection yan. Kumbaga, inaabutan ka rin ng immigration, parang ganun ang nangyayari. So, kapag nag-inspect sila, hindi lang yung resibo mong titignan. Unang visual nila yon. Oh, tingnan nga natin to. Natatamad kami magbukas ng container. Nakita yung isa, walang pangalan niya na sender, o kaya wala siyang address niya. Telephone number lang nilagay niya, pinagdududahan agad yon. Lalo na ngayon, kapanahon na ni Trump, mahigpit siya sa mga illegal. Hindi naman nila makikita yung passport nyo, tsaka telephone, yung ano nyo, yung ano nyo ron yung informasyon nyo na kung illegal kayo o hindi, o may nagte-text na, customer natin. So, ganito nangyayari. Kailangan natin ng kumpleto para makita ng visual inspector na okay to, pass na. Pero pag may nakita na isa, ang sakit sa ulo, magbubukas sila ng container. Magche-check pa ng ibang mga box ngayon. Yung nakita na isa na yun, hahanapin nyo yun sa container. At pag hinahanap nila yun, ibababaan nila yung mga box. Dito yan sa Amerika nangyayari, ha? Hindi sa Pilipinas. In fairness, sa Pilipinas, wala na silang inspection dun. So, yung mga problema na ganun, eh nakaka-delay. Hindi lang po box mo ang nadadamay, lahat ng kasama mo sa container ay nadadamay. Noon ay merong isang company na ganito. Sinabi sa akin ng customer ko, nagpaalala na ako. Pero ngayon meron pa rin tayo mga customer na ganun. At usually sila pa yung mga datihan na nagpapadala. Bakit pa ulit-ulit po natin ginagawa yun? Please po, wag po natin gagawin yun na incomplete sa resibo, incomplete yung address sa telephone, sa box. Yun po ang pinagdadaanan natin sa visual inspection na nahihirapan tayo makaalis agad. Kapag ka nagka-random inspection, ibis na mabilis na 4 na araw tapos na, kasi okay naman ang dokumento, papa-x-ray natin talaga siya. Sabihin na, x-ray mo, magbabayad kami, dagdagan mo ng pang-x-ray mo pa yan. Huwag mo lang ibabayang yung mga box. Pero yung ganon, sasabihin ng illegal yan, baka illegal na immigrant yung mga pupunta na dito, nagpapadala ng box. Siguro uuwi na, madaling mahuli. Kailangan natin yan, inspekin yan. Ganon ginagawa nila. Nag-iisip sila baka mamaya smuggled yung mga laman. Kaya please, pakikompleto po. Sulatan nyo yung box, name, address, telephone number. Yung sa consignee, 2 po. Name, address, telephone number ng 2 tao na sa Pilipinas na same na nakatira doon. Right? Sino doon pwede sumagot? Basta sigurado nandoon sa bahay na yun. Kasi may mga customer tayo, lalo na yung isa nung taga League City, na panayang follow-up niya, kuya, bakit di pa sila bumabalik? Kasi po, nung tinawagin yung isang number mo, hindi sumasagot eh. Ganun ang sabi namin, hindi sumasagot. So, yung truck driver, hindi niya na dineliver. Dinala niya na sa warehouse. Tapos, bumiyay na siya sa ibang lugar. Sa ibang lugar, after 2 weeks ulit siya, babalik. So, after 2 weeks, saka ka ulit may entertain na i-deliver. Na-delay ka na ng 2 linggo na naman. Dahil doon. Tapos ngayon, itong March 5 namin, na-hold ng, I think, 6 days. Dahil hinahanap yung box na yon na hindi nakasulat sa resibo yung telephone number nung sender. At may nakita pa ibang mga box tuloy na walang mga telephone number yung sender sa box. Pati yung sa consignee, ang mga pangalan hindi maintindihan. Usually alam nila parang Spanish yung pangalan. Pero yung hindi maintindihan na sinusulat, problema yon. Okay sa amin yung susulatan mo yung box ng marami, yung may mapa ka pa papunta sa amin dito, lagyan mo lagyan mo pa ng I love you lolo, I love you lola sa mga pasalubungan nyo. Okay lang yun eh, nakakatulong yun eh. Parang love letter nyo sa kamag-anak nyo.
Doon nga, tuwan-tuwa kami kapag dinideliver yun. Minsan, nagpapapicture pa yung lolo doon mismo sa may box na sinulatan ng apo na I love you, lolo. Pero mo, nakakatuwa yung gano'n na nagpapadala tapos ina-appreciate ng lolo yung padala ng apo. Pero yung magulang yung nagpadala. Pero apo yung nakalagay doon. Yung nag-claim ng I love you, lolo. Kasi yun ang pinakamahal doon kaysa sa yung laman. Yung pangungulila ng apo. So, yung mga kamag-anak po, pakisigurado po na sasagutin yung tawag. Dahil, another 2 weeks yun. Bago sila makabalik ulit. After 2 weeks, buti kung ikaw yung una ulit na dideliveran, baka may ruta na naman yun, tapos hindi sumagot. Kaya, palagi namin pinapaalala, 2 telephone number ang ilagay mo. Meron na sa box na kasulat na 2 space na pwede mong paglagyan ng telephone number na hinihingi sa'yo. Ganoon din yun sa resibo. Pero hindi mo pa rin ginagawa. Manong ibigay mo sa amin yung telephone number mo ng sender at yung consignee. Yung consignee, 2 telephone number. Isang sa bahay nyo or sinong pinagkakatiwalaan nyo na kapitbahay nyo na pwede mag-receive. Alam namin, minsan nagkakadamutan na ayaw bigyan yung kapitbahay, tinatago dahil may mga delivery team kami na nagko-complain dahil sinasabi daw nung consignee, i-deliver mo yan ng gabi. Hira mo, gabi gusto. So, ginagawa naman ng delivery team, ginagawa nila, ano bang gusto mo? Madilim pa i-deliver para hindi makita ang kapitbahay. Sinasabi naman nung consignee, opo, kasi po nag-iinggitan dito. Pero hindi pwedeng gabing-gabi. Pwede madaling araw. So dinadala sa kanila alas 5 lang umaga o alas 6. So tulog pa naman yung mga tao na yun, nadi-deliver. Pero kung sakaling ganun, napupuyat yung delivery team, nadadamay pa yung ibang kasakay na truck. Minsan ganun makisama lang tayo. Dahil maghihintay na nga lang tayo makisama tayo sa delivery team. Pagdating nila gusto nila i-deliver. Yun na yun. Alam namin excited kayo. Kahit ako Pero pagka ganun, i-deliver na. Haba lang yung pasensya na i-deliver na. Huwag yung follow-up ng follow-up. Sabi mo gabi. Tapos ngayon, gagawin namin madilim na lang, madaling araw. Kasi hindi pwedeng ang gabing-gabi. Mahirap maghanap ng bahay ng gabing-gabi. Sa madaling araw, at least paliwanag na. Madali na sila makapagtanong at gising na yung mga taga-barangay, barangay captain, barangay tanod. Meron na mga bantay sa kalsada, mapapagtanungan. Pero yung gabi-gabi, ang pagtatanungan mo, baka matraffic pa sa papunta dyan. O pagtanungan mo pa doon, mga nagiinuman, baka mapasama pa lalo yung pasalubong mo, mahingi pa. At mahingihan pa ng tulong ko kami na magdidilip, magbababa sa bahay nyo. Tutulog yung mga yan. Nako, nagbabayanihan yung mga yan. Pag nagbayanihan yan, alam mo na ang kasunod. Nag-aabang yan. Pasalamat naman. Nagtumulong kami. Patay na. Bawas na yung padala mo. Nanghingi na sa iyo ng dapat na chocolate sa kamag-anak mo. Naging napunta na sa kanila. So, ganun po Sa susunod po, wag pong kakalimutan i-fill upan lahat ng linya doon sa box. Name, address, telephone number, tsaka yung alternative contact number. Kung mas marami, kahit 3 ilagay mo, okay lang yun. Mas maganda, madali makapag-deliver, madali makapag-coordinate. At yung mga matatanda naman, kapag hindi nyo po alam yung gagawin nyo, magtanong lang po kayo sa agent. Ituturo po sa inyo yun. At kung sakali na hindi nyo pa alam yung telephone number na kamag-anak nyo padadalahan nyo, pwede nyo naman yung i-text yun pahabol. Kahit gabi nyo na i-text sa kanya, sa agent, kasi pwede niya nang isulat yun sa box para sa inyo at sa resibo para sa inyo. Ganun na lang. Kasi ako, may mga customer ako na gano'n na first timer, tatanong nila, hindi pala, wala akong telephone number kasi nag-fill up siya Pero sa box na nga, nakasulat nalagyan mo ng laman, tapos ngayon pala magtatanong. Napaka-intentional ba nangyayari o talagang nakakalimutan lang? So, inaayaan ko na yun. Magpasensya na yung mga ganun. Pero pinapapollow up ko. Tawagan nyo sa Pilipinas, ipadala yung number sa inyo. Consignee ng 2 number. Salamat po. Hanggang sa muli. Ganun lang po tayo. Wala muna tayong masyadong politika. Nagkakaiyakan sa Pilipinas Hanggang sa muli.
Dupon Balikpayan Box, magandang gabi, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat.